Samantala, hirap makabangon mula sa pinsala ng lindol ang mga taga-Surigao na nangangamba pa rin sa mga aftershock. At nakatutok live si Von Aquino. Von. Vicky, nandito ako ngayon sa Anao-Awon Bridge na nahati dahil sa magnitude 6.7 na lindol na tumama nga dito sa Surigao City. At para kahit papaano ay mapakinabangan ito ng mga tao ay kinabitan ng DPWH ng mga hagdanan itong tulay. Imagine niyo na lang, Vicky, kung gaano kalakas itong ang lindol para mahati itong tulay. Samantala, mahigit isang individual naman ang lumikas sa Capitol Grounds sa pangamba sa mga aftershocks. Nagsagawa ng aerial inspection ng incident management team sa ilang isla na sakop ng Surigao City upang makita ang pinsalang idinulot ng lindol. Sa aerial video na ito, makikita ang mga bahay at mga estruktura sa Nonok Island kung saan naroon ang barangay Talisay na na-isolate matapos ang lindol. Ito yung epicenter talaga ng lindol, which is the barangay Talisay. Na-assess natin na good to note na may kuryente sila dito. May tubig din. Okay naman tayong lahat. Yung kinakatakutan lang nila is yung mga aftershocks. Kinakitaan din na pinsala ang covered court, ilang bahay, maging ang pantalan. Isinailalim din sa aerial assessment ang iba pang isla na sakop ng Surigao City. Nakaramdam naman ng tuwa ang mga residente ng Surigao City nang marasyon na ng tubig kanina. Maraming salamat po dahil marami kami ng tubig dito ngayon. Noong Sabado pa raw sila naghintay at matyagang pumila para sa rasyon ng tubig. Mayroon magbigay sa amin, hirap kami dito. Lalo sa mga bata, nag-abang-abang kami dito na mainom ng tubig. Ang tubig namin dito sa puso, ang itim-itim. Yung pamilya ko nga, dinala ko doon sa bahay ng parents ko sa Sinisa Heights. Kasi wala kaming mainom. Sa Surigao Public Market, ramdam din ang epekto ng lindol sa negosyo. Ilang stall lang ang nagbukas at kaunti rin ang paninda. Tumaas din ng 10 hanggang 40 piso ang presyo ng ilang isda. Natakot din sila baka mayroon dahil wave. O ngayon, tsunami. Natatakot din pumasok dito. Kasi pag lumindol, gaganyan-ganyan yun sa baba, sa itaas. Natatakot sila ba mahulugan. Ang Kapitolyo ng Surigao del Norte ang isa sa mga unang lugar na tinuluyan ng mga lumikas. Si Violeta Gibao, bukod sa tromang inabot, nag-aalala para sa pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-anak. Kung hanggang dito ka lang, tas wala kang hanap buhay, ang hirap. Maswerte na yung mga pamilyang nakakatuloy doon sa mga tent na ibinigay ng Kapitolyo. Pero yung mga pamilyang bumuo lamang ng mga tent gamit itong mga tolda na to, ay nagkakaproblema raw tuwing malakas ang hangin at umuulan dahil nababasa raw sila dito sa loob. Ang tent na ito ng pamilya ni Aling Rose Rubion, ginamitan pa ng sako ng bigas. Natatakot kami, ma'am, kasi pagkaganyan na pabigla-bigla ang pagyanig, baka maanak pa kami. Kaya naniniguro lang kami na pumunta na lang talaga dito. Vicky, mag-alas 6 ngayong gabi ay pinauwi rin ng CDRMO yung mahigit 100 residente nga na natulog doon sa Capitol Grounds. At nangako naman ng CDRMO na papadalan sila ng tulong sa kanilang mga barangay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.